What's up sa mga kahombre ko dyan? Mga gagawa na naman niya pala to. At syempre mga kahombre ko, alam nyo na, today is the day kung saan ho atin pong tatalakayin mga kahombre ko ang pinakamalupit sa lahat ng malulupit na mga influencers mga kahombre ko. At napakalaki hong lesson din at the same time. Kasi imagine niyo yun, nasa ayos na ang pagbumuka niya mga kahombre ko, and yet mas pinili niya pa yung maging greedy sa itsura niya. With that mga kahombre ko, bumagsak ho lahat sa buhay niya dahil hindi ho na ayos ng maganda. Ang sana ay gusto niya maging perpektong mukha niya mga kahombre ko. And yes, this is the rise and fall of Elowy. Hinahanap niyo ba ako sa Facebook? Eto na ang bagong Facebook ko mga kahombre ko. Follow niyo ako. Si Elowy Alviso ay naitampok sa mga malalaking network dito sa Pilipinas tulad ng ABS-GMA noong 2016 dahil sa kanyang kwento tungkol sa naging 500 pisong nose job niya sa isang hindi lisensyadong practitioner na inirekomenda ng kanyang kaibigan, mga kahombre ko. June 2012 po. Bali, nag-birth po ako sa Canlubang. So may barangay Pasiano po noong time na yun. Tapos po may nakilala po akong bading na naging kaibigan ko po. Doon po sa barangay Pasiano na doon po sa inuupahan ko po. Tapos napansin niya po yung ilong ko na gwapo naman po ako talaga. Napansin niya po yung ilong ko na walang bridge. So nirekomenda niya ako, sabi niya, gusto mo dumami ang racket mo kasi wala pa naman ako gusto yung racket sa Maynila. Tapos po noon, sa halagang 500 pesos po. Dahil sa kanyang kwento, naging kilala ang kanyang pangalan at maraming tao ang naawa sa kanya noon. Makalipas lang ang ilang buwan, ginawan siya ng dokumentaryo sa Mission Possible upang kamustahin ang kanyang kalagayan. Tapos yun, ang ginawa ko po, sabi ng mga tao sa akin, "Kuya, nakakatakot ka naman, bakit ganyan ang role mo?" Sabi ko, "Hindi, gusto ko lang matakot kayo para yung attention nyo, maagaw ko para makahingi ako ng likom na pang-opera." Pero batid naming hindi magiging sapat ang mga ginagawang yun ni Elowy para makaipon ng halagang kakailanganin niya sa pagpapaopera ng kanyang mukha. Ito yung rise ni Elowy. Dito natin siya nakita. Pero actually, this is a fall para sa personalidad niya. Ngunit, sa rise na ito, dito siya kahit papano nakatanggap ng simpatsya sa internet, mga kahombre ko. At hindi lang ho basta simpatsya. Nakatanggap din siya ng iba't ibang mga donasyon at kahit papano kumita rin siya ng medyo malalaking halaga rin sa internet, mga kahombre ko. Kahit gayon pa man, di ba? Hindi natin alam kung saan banda niya dinadala ang kanyang kinikita, ang kanyang pinera sa internet. Kasi nakakapagtaka na sa tinagal-tagal ng panahon na siya'y nagpapaawa at nangyari itong misery niya, in fact, this was 9 years ago, 9 to 10 years ago, hindi pa rin siya nakapag-ipon, mga kahombre ko, ng ipapang-ayos niya sa ilong at sa mukha niya. Maraming tao, mga kahombre ko, ang humanga at rumispeto kay Elowy sa video na ito. Ayan ho, mga kahombre ko, was 9 to 10 years ago, mga kahombre ko. Iba pa ang mentalidad ng internet nung panahon na yon. Pero kung ngayon, may critical thinking na, hindi na ho to kahanga-hanga. Katawa-tawa to hindi dahil sa misery niya. Katawa-tawa to dahil paano nangyari na naniwala ka na magpa-nose job ka sa halaga lang na 500 piso. Hindi ba? Hindi ba parang ang laking kagaguhan nun, mga kahombre ko? Kahit sino, kahit kanino, para hong malaking kagaguhan yon. Anyway, kahanga-hanga ang determinasyon at positibong pananaw ng batang ito kahit na may masamang nangyari sa kanya. Naawa ko sa kanya pero I admire him so much. Di siya tumigil sa buhay at ginawa niya lahat makabangon. Salute to you. Dapat mga gantong taong tinutulungan. Masipag na, mabait pa, hindi yung mga sakit lang sa social media tulad ni Sander Ford na nabigyan pero ang kapalit naman ay kayabangan. Ayun nga lang, ito hong komento na to mga kahombre ko ay hindi gumanda mga kahombre ko o hindi sumarap, hindi tumamis sa panahon na tumagal to ng 6 na taon. Kasi ending mga kahombre ko, mas naging malala pa ho si Elowy kay Sander Ford.
Lumayas ka, lumayas ka. Lumayas ka na. Nakaka-visit ka na. Kanina ka pa. Alis na! Pag ako hindi natapos paglalakay, bubuhos ko to sa'yo, nakaka-visit ka na, kanina ka pa. Nakaka-visit ka na. Hindi nakakatawa ha? Hindi nakakatawa ha? Umalis ka na. Lalaba ako din eh. Umalis ka na. Kanina pa ako dito na naiinis na. Umalis ka na. Kanina ka pa dyan. Papansin ka. Oo, umalis ka na. Ayaw mong malis. Visit na ako sa iyo ha. Ako natatapos din eh. Wala akong pakialam. Umalis na kayo. Magsibabaan na kayo dyan. Gagawa niyo dito sa live ko. Alis. Oh. Malis na! Ang gagawin niyo dito? Noong 2019, nag-post sa FB group na Tulfo Brothers Worldwide si Eloy at sinabi, "Pakinggan po ang aking panawagan sa GMA Network. Pakibura na po ng istorya ko sa mga programa ninyo na pinagkakakitaan nyo na. Panahon na para magsalita ulit ako laban sa inyo. Ako po ay nananawagan sa bumubuo ng GMA Network at sa mas mataas na posisyon ng inyong kumpanya. Pakibura na po ng storya na ginamit nyo at pinagsamantalahan ninyo ang aking kahinaan at noong panahon na depressed ako. Malungkot ako at noong panahon na nag-iisip ako kung saan-saan ako hihingi ng tulong. Sana hindi nyo na lang po pinalabas yung storya ko kung iinsulto hindi naman po ng maraming mga kababayan nating hindi makaintindi ng aking kalagayan." So in short, mga kahombre ko, nagagalit ho siya, no? Kasi pinagbabash ho siya ng internet instead na magbigay ng simpatya sa kanya, mga kahombre ko. Yun ay hindi dahil sa GMA. Dahil yan sa mga kabulastugan na ginawa niya, mga kahombre ko. Ako po, si Eloy Alviso, ay buong puso at may galit sa programa ng GMA Network. Sa unang hirit, investigative documentaries at front row na pakibura na po ng aking storya na ginamit nyo. Pinagsamantalahan nyo ang aking kahinaan. Pinagkakitaan nyo pa ito sa inyong FB page, YT at sa iba't ibang site pa ng social media ninyo. Nananawagan po ako sa mga kagaya kong biktima dito na isa sa mga ginamit din ng GMA Network ng programa nila. Natutulungan daw kayo pero hindi naman pala at pinaasa tayo sa wala. Actually, itong part na to, mga kahombre ko, totoo to. Karamihan no, sa mga nag-i-interview, sa mga networks na malalaki, hindi naman talaga tumutulong. Kumbaga, ginagamit lang nila yung storya mo kasi for them, it's very, very interesting. Pero sa totoo lang, hindi mahalaga sa kanila. Kung may tutulong ba sa'yo or what, ang mahalaga lang sa kanila, ma-broadcast, no? Yung inyong istorya, mga kahombre ko. Yun lang. Ganun lang yun. Ma-broadcast lang yung story yan. Tapos bahala na kayo sa buhay nyo. Ngayon, kung may tutulong, may magdodonate sa'yo, sisikat ka, nasa sa'yo na yon. Naniniwala pa ba kayo sa mga pinagsasasabi ni Norman Mangusin? Ako po ay pinanganak akong super yaman. Makikipagsunugan talaga ako ng pera sa kanila. Gusto nila, sunugin nila ako ng pera nila. Pero sisiguraduhin ko, hindi pa ho ako napapasok. Ubos na yung pera nila. O ayan, Basya, naghahanap ka ng relo. Ayaw, Wimbledon. Ito yung aking president. Ayan yung bracelet na hinahanap nyo. Yung sinabi nyo yung sinanla. Tarantado kayo, minuto. Bakit todo-todo po ang pasasalamat niya sa mga OFW? Ay, Hazel 21. Nagpalipad na naman si Hazel 21 ng USA. Thank you, Hazel. Thank you. Nakita mo naman si Leia Weda? Nagpadala na ng 80,000 yen. Bukod pa ron, nagpapalipad pa rito. Tangina mo! Para ho sa mga OFW na awang-awa kay Norman Mangusin, huwag na kayong magpapadala kung saan-saan kasi may transfer fee. Baka maghalit niya si Norman kasi may bawas pa yung ipapadala niyo sa kanya. Tangina mo? Ganito na lang. Para may libreng $20 pag pinadala mo yung pera mong pinaghirapan para kay Norman o sa pamilya mo, gumamit ka ng TapTap Send. Oo! Ang TapTap Send ay isang remittance money transfer application. At kilala ito dahil una, fast transfers ang pera mo darating agad. Papa-Gcash man yan, BPI, BDO at kung ano-anong bangko na may online. Napakasimple, di ba? Ngunit
Ngunit, huwag niyong kakalimutan na sa una niyong padala, basta ginamit niyo ang promo code ko na makagago, meron kayong libreng $20. Di okay. Ano pang hinihintay nyo? Palipad na kayo using TapTap Send! Ano po? Bakit ganito? Bakit ganito yung ginawa nyo sa akin? Bakit yung ako ang biktima, ako ang ginago nyo? Ginamit nyo istorya ko, pinagkakitaan nyo. Bakit ganon? To tell you the truth, Eloy, alam mo. Actually, swerte ka pa kasi hindi ka hiningian ng bayad ng GMA Network. Kasi usually, kapag gusto mong i-air ang buhay mo sa networks nila, ABS o GMA, you will need to pay them. Kasi bakit ka mo? Dahil makikita ka na milyon-milyon na mga Pilipino. Isipin mo hanggang ngayon pinag-uusapan ka dahil dito. Ibig sabihin, Eloy, very effective ang mamidya ng GMA at ng ABS-CBN. Di ba? Kasi wala ka naman eh. Ano bang ginagawa mo? Wala naman, di ba? Wala kang content, wala. Nagbibideo-video ka lang, nanlilimos ka. Di ba? Pero hanggang ngayon, ito pa rin ang argumento na tumatak sa'yo. Pag ni-research ka, Eloy Elvizo, ito pa rin nalalabas, itong mga kahihiyan na to. So, man, you should be grateful and thankful to them kasi binigyan ka talaga ng napakalawak na social media mileage. May tambay din eh. Ang dami-dami nyo dito, ang dami-dami nyo dito. Di kayo ano? Di kayo bibigay? Ha? Damihan nyo. Di na ako matawas-tawas sa paglalaba. Damihan nyo! Ano? Ganyan lang gusto nyo, ganyan lang. Paisa-isa lang gusto nyo, paisa-isa. Magbabayad ako ng kuryente. Di ba ako kakabayad, tapos hindi man kayo makapag ano. Baliin ko tong tabla na to eh. Nakakabisit. Tatambayan nyo lang ako din eh. Tambayan nyo lang ako. Di ba? Di na ako salita. Bahala kayo dyan. Bahala kayo dyan. Kayo na lang mag-usap dyan. Usap kayo dyan. Di na ako salita. Wala nagbibigay ng gift. Tatahimik ako. Bahala kayo. Di ba? Kakaiba ho mga kahobre ko ang mga kabulastugan ni Eloy, mga kahobre ko. Ayan, anyway. Dahil sa mga aksyon na ito, unti-unting nawalan ng awa at respeto sa kanya ang mga tao at tuluyan na siyang binatikos. Kaya naman nag-post siya ng going to NBI Cybercrime soon. Tuloy nyo lang paninira nyo sa akin at paggamit ng pangalan ko at buhay ko. Lahat ng mga taong ito, NBI Cybercrime na. Ang bahala. Alam niya mga kahobre ko, kaya siya napapost ito, dahil I think sa akin to mga kahobre ko. Kasi ginawa ko lang naman siya ng content, di ba? So, syempre, public figure siya. So, hindi naman siguro masama, di ba, na nagawin natin yung ating trabaho na, alam niyo yun, na talagang bigyan ng limelight ang isang co-influencer, di ba? So, yun, mukhang nagalit ho si Eloy dito at sa totoo lang, mga kahombre ko, wala namang nangyayari sa lahat ho ng pagbabanta niya. Dr. and ma'am, dito na ako sa loob ng PN. Halatang wala kang bitaw sa buhay eh. So anyway, pero dito mga kahombre ko, meron hong napakasaklap na nangyari sa buhay ni Eloy, di ba? Pakalat ho yung kanya daw kapatid, no? Ng isang malagim na balita kung saan nakasulat ho na patay na ho si Eloy, mga kahombre ko. Oh my God, mga kahombre ko, napakatindi ho nito. So, kumbaga, namatay na siya. At ang nagposto nito, ang kapatid daw ko noon ni Eloy, mga kahombre ko. Ayan, no? Patay na pala si Eloy. Di ba? Guess yung mga katarantaduhan doon nito. Ito na, anyway. Paalam, kapatid. Never ka sumuko sa lahat ng laban. Pero, nananatili kaming nasa tabi mo. Mahal ka namin. Sa muling pagkikita, fly high, rest in peace, Eloy Alvizos. Aray mo! Aray mo! Aray mo!
Kumbaga, patay na ho siya dito, mga kahombre ko, di ba? Oh, rest in peace, fly high. Kaso lang, mga kahombre ko, mukhang ang lipad ho nito, hindi masyadong tataas dahil kulang na ho sa aerodynamics ang kanyang ilong. So, hindi na ho ito masyadong tataas for sure. Baka ho sa impyerno, lagapak nito, mga kahombre ko. So, anyway, laking gulat ho ng mga tao dahil makalipas lamang ang ilang araw, nag-post siya na mageges daw siya kay Montulfo, mga kahombre ko. Abangan niyo po magiging aksyon ni Sir Montulfo sa kanyang programang Isumbong Mo kay Tulfo. Ang trahedya at karumal-dumal na ginawang kapalpakan ng doktora ng klinik kung saan sinira at pinagpraktisan lamang ng doktora ang aking muka. Instead na maayos po ay lalo pang sinira ng doktora na nagsagawa ng aking operasyon. Una sa lahat noon, galit ka sa GMA at ABS-CBN. Tama? Ngayon, wala ka rin naman palang ibang lalapitan kundi media rin. Kaso lang, mas maliit. Lumapit ka sa mas maliit na media. So, diba? Ganun din. Kung wala ka na pala sa GMA at ABS, mas lalo kang walang mapapala sa Montulfo kasi hindi naman siya network. So, alam niyo yan, mga kahombre ko. Gets nyo? Ay ano yung talino at talento ni Eloy? Eto na ho ang inaabangan ng lahat na pinakamasaklap na downfall, mga kahombre ko. Lalong naging mas malala ngayon si Eloy. Yan ang totoo. Dahil sa mga iniaasal niya sa social media. Halimbawa na rito, ito. May magpapadala mo sa akin. Di ba? Di ba ako nakakain? Di ba ako nakakain? Di ba ako nagsasaing? Di ba? Hindi ko alam kung ano kakainin ko. Yung kapadala mo ba sa akin dito? Do you need money for food? Are you hungry? Hold on, no. I'll cash app. You got cash app? I'll send you money for food. You hungry? Yeah, I'm hungry. I want to pay my rent. Oh, Yeah. How much money Yes. you need? How much money you need? How much? I need 100,000. I need 100,000. Now you fucking bugging. See, I was being serious. I was gonna help you out, give you something to eat if you needed it. But since you wanna be funny, now you ain't getting shit. 100,000. What is you really talking about? I need We cooking you over 100,000. here. We cooking you over here with cats. Not joking. I'm serious. 100,000. I need 100,000. I won't. You don't want to work. You don't want to work. You don't want to go to work. Say to him, stop scamming people. They told me to tell you to stop scamming people. So mga kahombre ko, gone wrong ho ang storya ni Eloy. Nag-start siya na parang kawawa, kawaawa, lahat na ng simpatsya ibibigay mo dapat kay Eloy. Ang naging ending, mga kahombre ko, para hong nag-alaga kayo ng tigre. Nakasanayan niya na may nagdo-donate sa kanya, na pinagtitripan siya, na kahit pa piso-piso lang yung pinagsesend sa GCash niya, okay lang. At least end of the day, siguro nakaka 200 to 300 siya, depende sa live niya. Alam niyo yun, mga kahombre ko. So, para sa akin, mga kahombre ko, ito ho, isang napakalaking kalokohan or katarantaduhan sa social media. Kaya sana, sa totoo lang, kung tayo'y magpapasikat ng mga influencers, mga kahombre ko, let's choose the right ones. Wag ho tayong mamili ng mga influencers, mga kahombre ko, na alam natin na makakasama sa ating cyberspace, mga kahombre ko. It's very important. Kaya nga, actually, nandito ako for this. Ito talaga yung proper motivation. Ang paulit-ulit na ipasok at isalpak sa utak ng mga tao ang awareness,
at ang pagiging totoo. Kasi sobrang dami na kapekean sa internet ngayon. At sa panahon ngayon, mga kahombre ko, grabe. Isipin nyo yun. Kapag naging totoo ka, parang Diyos ka na nun, mga kahombre ko. Like, grabe, totoong tao ka. Sa totoo lang. Libre lang naman maging totoo, di ba? Kaso wala, mga kahombre ko. Para sa halos lahat ng influencer, mahirap maging totoo. Mas madaling magsinungaling. So kayo, mga kahombre ko, ano ang inyong pipiliin? Yung LOE na nag-i-start na o yung LOE ngayon? Kung ako, mga kahombre ko, ang pipiliin ko ay yung LOE ngayon. Para syempre, may napagtitripan at may napagtatawanan tayo. One love, good fucking vibes. One love, good fucking vibes. Yes, of course. Galingan mo pa, putang ina mo!